reconnect. Bakit po natin naisip yung reconnect na yan? Marahil ang marami po sa atin, baka hindi nakakonekta kay Lord. Diba? Dumating ang pasukan, tapos naging abala na ulit sa pag-aaral, o iba sa inyo marahil naging abala sa trabaho, naging abala sa mga school works, mga activities sa school, pati yung mga extracurricular activities nyo dito sa church, sa ministry, na sometimes we forget na kumonekta lang kay Lord. Nakakalimutan natin na manatili at magkaroon lamang ng tunay na peace sa Panginoon. Hopefully po sa oras na ito, mga kapatid, you are with us. Pwede po bang tingin mo na ako dito? I hope that you are with us. Na hindi po tayo parang lumulutang at hindi natin alam kung anong ginagawa ko natin. Pwede po bang sa oras na ito, tunay tayo manumbalik kay Lord muli? Sabi nga dito sa ating verse, in Him and true faith in Him, we may approach God. Ano daw? Paano natin i-approach si Lord? With freedom and confidence. May kalayaan kang lumapit kay Lord at may confidence ka na lumapit sa Kanya at manumbalik muli sa Panginoon. Dahil yan yung panampalataya na tanggap natin mula kay Lord. Panampalataya na wala kang dapat ikahiya sa harapan niya. You can just come to Him as who you are. Wala kang dapat itago, wala kang dapat ipangamba, wala kang dapat gawing pagpapanggap sa harapan ng Panginoon dahil alam ni Lord ang lahat ng bagay. Ang nais lamang po niya, mga kabataan, that we come to Him and just enjoy His presence at manatili sa presensya niya at tunay nga na maranasan yung kapayapaan na nanggagaling po sa presence ng Panginoon. Kaya sa oras ulit, I invite everyone to stand. And let's start this evening po na tayo umaawit sa Panginoon, sumasamba po sa Kanya. And let us all fix our eyes on the Lord right now. Alisin po muna lahat ng mga hadlang sa paligid. Huwag mo nating tingnan yung ating sarili sa oras na ito. But let's just come to the Lord, worship Him with all our hearts. Salamat, Panginoon, sa gabi pong ito, Lord. We just want to worship You, O God. Lord, we come to You, Lord, and we humble ourselves before You, Panginoon. Aming Ama, hindi po kami karapat-dapat sa Iyong harapan. Wala po kami maipagmamalaki sa Iyong harapan, Panginoon. Kami po, Lord God, ay makasalanan, maraming pag-uulang sa Inyo, Panginoon. Lord, sa buong linggo, maraming beses ka namin nakalimutan, Panginoon. Hindi pinahalagahan, hindi inuna sa buong linggo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, we thank You, Lord, for giving us this time that we can come to You, Lord. We can reconnect to You once again, Lord. At manumbalik sa presensya Mo, Panginoon. Makakuha ng tunay na kalakasan. Makapagbigay sa Inyo, Panginoon, ng tunay na papuri at pagsamba sa Diyos na nararapat ng lahat ng ito, Panginoon. Kaya, Lord God, tulungan mo kami na lumapit lamang sa Inyo with full confidence. With full confidence, Lord, na meron kang lakas ng loob, walang takot, walang pangamba, kundi sa Iyo lamang, Panginoon, kami pinili.
is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Let's worship the Lord. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Let's sing one more time. Are you hurting? Are you hurting
Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, what a Savior. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him. Bow down before Him. For He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, what a Savior. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him. For He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Let's sing, oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. We bow down to You, Lord. We bow down before You. For He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him. Bow down before Him. For He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Come to the Lord. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to, let us take the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. We take it praise. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Tuloy po, Panginoon, salamat po, God, that we can come to You, Lord. Nang Yung po mga kamay, Lord, are open wide. Upang kami, Panginoon, ay tanggapin. Muli po, Panginoon, na manahan sa amin, O God, sa kabila ng aming po mga kakulangan, mga pagkakasala, Panginoon.
niyo pong mga bisig ay laging bukas for us, Panginoon. And we thank you, Lord God, for the forgiveness of our sins, Lord, na kami pinatawad mo na, Panginoon. Kung kaya kami, Panginoon, ay patuloy na magsasaya, sasamba, Panginoon, sa presensya mo, dahil kayo ang Diyos na nararapat lamang, Panginoon, ng lahat ng aming mga awitin. Hindi sapat ito, Panginoon, upang matumbasan ang kadakilaan at kabutihan mo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Naghanap ba tayo magpulit sa Panginoon sa gabi ito? Alright. Sing praise to the Lord. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon. Yes, yes. Panginoon Jesus sa buhay natin. Na siya gumawa ng mga kamanghamanghang bagay sa atin. Tayo sumama sa Panginoon. Let's clap our hands to the Lord.
Everybody, isang mataas sa palakpak sa Panginoon. Yes, Lord. Jesus sa buhay ko. Jesus sa buhay ko. Ika'y tumira.
please saglit mo makakaupo. Okay lang kahit nakapatay yung ilaw. Okay lang. Hindi naman to preaching talaga. Sige po, huminga-hinga po muna tayo. Kayo po ba ay pinagpala ng Panginoon? Amen. So, alam ko po na sabi nga sa isang awitin at sabi mo sa verse sa Bible, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. May kalayaan po tayo sa Panginoon, sa Espiritu Santo ng Diyos. At sa gabi pong ito, ang ating pong pag-aaralan o gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong gabi ay tulad po ng inyong pong nakita sa ating pong promotional poster ng Reconnect. Na ang month of October po ay buwan po na kung kailan ay inaalala po natin yung mental health awareness na month. So ito po yung buwan na mas binibigyan po ng emphasis yung kahalagahan ng pagkakaroon ng mental health. At sa gabi po ito, nais ko pong ibahagi sa inyo sa aspeto ng mental health natin sa paraan po na hindi natin ma-feel na tayo po ay nai-invalidate. Diba ho, parang ang lahat po dito sa atin, posibleng dumaranas po ng any kind of mental health issues. At sa panahon natin ngayon kung saan napakadaming factors sa pwedeng maka-apekto sa ating pong kalusugang mental, katulad po ng ating pressure sa pag-aaral, pwede pong sa mga kaibigan, or posibleng sa pinagdaraanan mo sa personal mo, sa sarili mo, pwede magkaroon ka ng maraming katanungan o kabigatan na it can turn out to depression. Or marahil ang ibang sa inyo nakakapag-isip po ng mga suicidal thoughts. Yung mga gusto ng wakasan ng buhay, o di kaya po ay nawawala na ng pag-asa. Sa gabi po ito, hindi ko po ito share para tayo po ay mag-pity party, yung mag-awaan tayo sa isa't isa, at yakapin yung ating mga pinagdaraanan. We are here para ho i-acknowledge sa sarili mo na ganun pa rin aking pinagdaraanan. Na ako pala ay hindi mentally healthy ngayon. At hindi ka sasabihan ng Panginoon na ay hindi ka mentally healthy, hindi ka Christian. Ang Panginoon natin hindi ka sasabihan na ay hindi ka mentally healthy dahil dumaranas ka ng depression, wala kang pananampalataya. Hindi po. Kundi even in the Bible po, meron po isang psalm. Sa gabi yung ito, kukunin mo natin yung ating pag-aaralan sa psalm, sa mga awit. At ito po ay sa Psalm 77. Ako po'y naghanda na ng script ko mismo para hindi mo ako lumagpas ng sobrang haba. Kaya ngayon pong gabi, I want to share to you, ibahagi, ang aspeto mo ng when you are troubled and depressed. Hindi po ako magpapataas ng kamay kung sino mo dito ang na-trouble or nade-depress, kundi ikaw lang ang nakakaalam niyan. Okay? Or posibleng may close friend ka na alam yung pinagdaraanan mo, or posibleng aware na you might be into depression or you're having some troubles. Gusto ko pong simulan sa pamamagitan po ng pagsasabi sa inyo na ang Biblia, punong-puno po siya ng mga tao na maraming problema. There are people with imperfections. Ito po yung mga tao na dumanas din at one time or another ng great discouragement and deep depression. Parang akala natin sa Biblia, yung mga tao, they're all men of faith. Akala natin they're all strong. Mamaya na tayo mag-holding hands, mga ate. Okay. Akala mo natin sa Biblia po ay lahat strong sa pananampalataya, lahat naging dakila agad. Pero let's remember, they were remarkable in their faith. Kasi lahat sila dumanas din naman ng trouble. Marami sa kanilang dumanas din ng depression.
Pero bakit sila ngayon na-recognize as people of faith? Dahil na-acknowledge nila yung kanilang trouble and depression, pero ito'y kanilang pinagtagumpayan. Hindi sila nanatili doon. Tulad po halimbawa ho ni Job. Job in the Bible, of course we know him na si Job ay isang taong nag-suffer. Kumbaga siya yung pag sinabing suffering sa Bible, si Job talaga, di ba? Yung talagang number one na isip ng tao. Pag tinignan natin yung Job 7 verse 6 at saka 7, ang mga sinabi ni Job doon, my days come to an end. Sabi niya, ang aking mga araw ay nagtatapos na without hope. Sabi niya doon, walang pag-asa. And sabi pa niya, my eye will never again see anything good. Yung mata ko, wala nang makikitang mabuti. Pag ganun yung naisip mo, bakit ganun? Nasa Bible itong tao na to, pero yung lumalabas sa bibig niya, wala na daw pag-asa. Sabi niya pa, patapos yung aking buhay, wala na akong magandang makikita dyan. Di ba parang statement of hopelessness yan? Statement ng kawalan ng pananampalataya. Pwede sabihin, grabe naman si Job, sabi, man of faith, pero ito yung mga sinabi niya sa umpisa, nung pinagdaraanan niya yung kanyang mga problema. Si Moses din, sa Biblia, is also described sa Numbers chapter 12 verse 3. He's described as the meekest man on earth. Pinakatahimik. And then sabi dito, he rises as one of the greatest example ng isang ordinaryong tao na nag-submit kay Lord sa kanyang panawagan na pangunahan ng mga Israelita palabas ng Ehipto. Pero yung kanyang panawagan din, madali ba mahirap? Yung pagsunod niya, naging madali mahirap? Mahirap. Ang nilid niya, mga taong matigas ang ulo. Mga tao po na pag tinignan, nakakawala mo ng pag-asa. Nakakawala ako ng pag-asa. Kumbaga ako pwede nang sumuko. Ganun. Wala nang... Hindi ba initan ako? Sabi ko, face in, sabi ko gano'n. Ayan. Thank you. Kumbaga kung si Moses, okay lang yun. Ganun talaga ang buhay. Hindi tayo nagkakaintindihan minsan. And then sabi mo dito ng Deuteronomy chapter 1, si Moses, there come a time sa buhay niya na yung kanyang naramdaman, sabi mo sa Deuteronomy chapter 1 verse 12, how can I bear? Sabi ni Moses to paano ko mapapasan itong mga troubles, burdens, and disputes of these people by myself? Paano ko ito mapapasan? Even si Elijah po, na isa sa mga greatest prophets of Old Testament, ninais niya na yung kanyang buhay, alisin na lang sa kanya. Kumbaga suicidal din yung naisip ni Elijah. Si David din, in his effort to hide sin, nagtago si David ng kanyang kasalanan na hindi gusto niyang itago, ikubli yung kanyang kasalanan. Gumawa siya ng mga journal entries. Ano yung mga journal entries niya? Sa Psalms, makikita mo yung mga pinagdaraanan niya na hindi lahat smooth, lahat doon nagpakita din ng kanyang kawalan ng energy, wala siyang lakas, at gusto niyang mawala na rin sa buhay niya. And kung si David, kilala natin as strong man sa Biblia, pumatay kay Goliath. Si Jonah din, siya din ay first na missionary, na natin si Jonah, pinadala mo siya sa Nineveh. Pero sobra po siyang naging malungkot nung si Lord, hindi niya dinestroy ang Nineveh. Hindi siya nagkaroon ng maayos na puso din. Itong mga tao na to po, iba-iba ng pinagdaanan, lahat po sila dumanas mo ng something that we call mental health issues. Hindi lahat sila naging okay sa harapan ng Panginoon. At tayo din lahat na nandito, our lips, a lot of times, nag-express ng mga words of discouragement and depression. Alam ko marami sa inyo dito, hindi pa nangangalahati ang taon o ang school year again, ay dumaranas na ng hindi ko na kaya o parang gusto ko nang sumuko. Nadadagdagan pa sa nakikita kong problema sa bahay ninyo. Parang wala nang pag-asa sa aking nanay at tatay. And you feel so hopeless. May nakaka-relate po ba sa inyo? Na parang wala na akong daan para dito. At lahat ng bagay na makakapag-trigger ng iyong emotional instability, nawawalan ka ng gana, para bang ang feel mo, dry na dry ka na. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid na naiintindihan ng Panginoon yung ating pinagdaraanan.
Ang tao, pwede kang sabihan sa'yo na, ang drama-drama mo naman. Diba akala ng marang ibang tao, akala nila ang depression, akala nila yung mga suicidal thoughts ay pag-iinarte lang. Pero actually, they are, kumbaga sa sakit talaga siya mentally. And hindi siya pwede mong sabihin na, alam mo, kailangan mo lang magkaroon ng faith. Hindi mo pwedeng sabihan yung mga taong dumaranas ng gano'n na, alam mo, wala kang panampalataya, kailangan mo lang magkaroon ng faith. At di mo rin sila pwedeng sabihin na, okay, tandaan mo, sabi sa Biblia, rejoice in the Lord always. Pero bakit di ka nagre-rejoice? Or pwede mong sabihin sa kapwa mo na, ano bang ginagawa mo? Tara na, tayo na, bakit ang lamya mo? Come on, move on. Bakit hindi ka makapagsimula? Hindi mo pwedeng sabihin ng gano'n. Anong dapat gawin? Titingnan mo natin ang Psalm 77. Sabi mo ng Psalm 77, tingnan mo natin ito Sabi mo dito, I cried out to God. Ang nagsulat po nito ng Psalm 77, si Asaph. Asaph na A-S-A-P-H, na sino ba si Asaph? Isa po siyang worship leader. Okay, isang worship leader sa panahon ni David sa templo. At si Asaph po, nakaramdam po ng panahon din ng pagbaba, ng kawalan ho ng gana, ng depression, ng mental disability. Ano sabi niya dito? I cried out to God for help. I cried out to God to hear me. Umiiyak po siya. Itong si Asaph, sumiiyak siya sa kay Lord. At sabi niya, when I was in distress, I sought the Lord. At night, I stretched out untiring hands, and I would not be comforted. Sabi niya gano'n, na Lord, hinahanap kita, pero bakit pagdating ng gabi, ng kadiliman, hindi ko maramdaman yung comfort mo. Meron po ba kayong ganong karanasan? Na parang you're trying your best to the Lord, pero bakit hindi ko ma-feel, Lord, na comforted mo, kung hindi ko ma-feel na naliliyan ka? Sabi pa niya dito, I remember you, God, and I groaned. Sabi niya, Lord, naalala kita, at ako'y tumangis. Kumbaga nga sabi, umungon ako, Lord, sa sobrang sakit ng aking nararamdaman. I meditated and my spirit grew faint. Lord, meditate ako sa'yo, Lord, pero yung spirito ko, napagod, Lord. Eh sabi niya, you kept my eyes from closing. Ano sabi niya? Lord, kahit sa pagtulog ko, Lord, hindi mo pinapatikit, hindi mo ano yan? Ang tawag dyan, yung close eyes, hindi mo pinapatakit. Hindi mo pinapapikit yung aking mata. Sa sobrang nararamdaman ko, Lord, I cannot even close my eyes. You have kept my eyes from closing. At sabi niya dito, I was so troubled to speak. Lord, hindi ako makapagsalita sa sobrang trouble na nararamdaman ko ngayon. And I thought about the former days of the years of long ago. I remembered my songs in the night. Kung naalala ko yung mga panahon na yun, yung aking inaawit sa gabi. Sabi niya dito, my heart, sabi ng Asaph, my heart meditated and my spirit asked, nagtanong ang kanyang sarili sa Panginoon. Lord, will the Lord reject forever? Lord, habang buhay mo ba akong itatanggi? Itatakwil mo ba ako? Will He never show His favor again? Nakikinig pa ba? Will He never show His favor again? At sabi niya dito, has His unfailing love vanished forever? Lord, nasa na yung pag-ibig mo? Sabi mo, love mo kami, love mo ko, Lord. Pero ba't di ko ito maramdaman? Parang nawala na. Forever na ba ito mararamdaman, Lord? Has His promise failed for all time? Has God forgotten to be merciful, Lord? Baka naman nakakalimutan maging maawain sa akin. Has He in anger withheld His compassion? Lord, sabi mo compassionate ka. Pero parang yung galit mo, natakpan na nun yung iyong pagiging maawain, mahabagin sa akin. Ano bang sabi niya? Then I thought, to this I will appeal. The years when the Most High stretched out His right hand. I will remember. Sabi niya, sa gitna mo ng kanyang pinagdaraanan ngayon, I will remember the deeds of the Lord. Nakikita niyo ba kung saan tayo papunta? Na-acknowledge niya yung kanyang pinagdaraanan. Kino-question na si Lord. Nagtatanong din siya kay Lord, bakit ito yung pinagdaraanan? Kung nasan ka ba? Pero dumating sa punto niya na sabi niya, Lord, aalalahanin ko pa rin yung ginawa mo. Yes, I will remember your miracles of long ago. Lord, yung ginawa mo sa mga kinanunuan namin, kila Moses, sa kanila, I will remember your mighty deeds to them.
I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. Lord, sa kabila ng aking pinagdaraanan, Lord, I will meditate sa iyong ginawa. Sa ginawa mo, all your mighty deeds. E sabi na dyan, your ways, Lord, ang daan mo are holy, banal ang iyong daan. What God is as great as our God. Nakita niyo yung nabubuhayan siya ngayon ng loob na, Lord, sino bang Diyos ang mas dakila sa iyo? Sabi niya dyan, verse 14, you are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. With your mighty arm, you redeemed your people, the descendants of Jacob and Joseph. So ano po makikita natin dito? Sabi sa verse 16, the waters saw you, God. The waters saw you and breathed. The very depths were convulsed. The clouds poured down water. The heavens resounded with thunder. Your arrows flashed back and forth. Nakita ko natin, si Asa, he acknowledged his depression. He acknowledged his mental problems. Pero sa dulo ng kanyang Psalms, pinilit niya intentionally alalahanin kung anong ginawa ng Diyos sa kanya at sa mga taong alam niyang ginawa ng Panginoon ng dakila at mabuting bagay. Kaya nga sabi mo dito, your thunder was heard and the whirlwind, your lightning lit up the world. The earth trembled and quaked. Your path led through the sea, your way through the mighty waters, through your footprints were not seen. You led your people like a flock by the hand of Moses and Aaron. Sa dulo ng kanyang Psalms, inisa-isa na ni Asa kung ano ang ginawa ng Panginoon po sa kanya. Ngayon sa gabi pong ito, unang bagay ko na gusto kong sabihin sa inyo, sabi mo dito, pag tayo dumaranas po ng any kind of mental health issues, diba, nade-depress ka ngayon, nabibigatan ka, sabi mo dito, tulad ni Asa, he sent an SOS to God. Alam niyo po yung SOS? Kailan ginagamit yung SOS? Kapag kailan? Kailan? Kapag may panganib. Yung SOS po na term, originally term siya ng mga marino. Ginagamit sa mga Morse code, barko communication, kapag panahon ng emergency. Yung SOS, para siyang save our soul or save our ship. Yun yung kahulugan nun. Pag sinabing SOS, ibig sabihin pag nakatanggap ng SOS na code, yung signal ng barko na nakasaga, alam nila na yung nanghihingi ay nasa malaking problema. Posibleng lulubog na yung barko nila. Kailangan na nilang ng tulong ng rescue. So tulad ho ni Asaph din, kapag tayo dumaranas ng anumang problema to the point that we are depressed, hindi ho yun masama or kasalanan. Kundi you acknowledge, Lord, help me, Panginoon. Tulad ng ginawa niya, sabi niya, I cried out to God for help. Umiyak ka sa Panginoon. Kapatid, walang problema, walang masama. Umiyak ka kay Lord, sabihin mo lahat ng nararamdaman mo sa Kanya. I-acknowledge mo yun. Yung kabigatan na yan, yung kalituhan na yung nararamdaman, and tell yourself, everything will be okay at the perfect timing. Hindi man ngayon, you tap yourself, sabihin mo, okay lang yan. Nahihirapan ka ba? Okay lang yan, ganito bang pinagdaraanan mo? Naiintindihan po ng Panginoon. Tulad po ng awit ni Asaph sa Panginoon. Kaya sabi niya mo dyan, will the Lord reject forever? You just tell the Lord, ano man yung pagdududa sa Kanya. Alam niyo po, may mga panahon na matatanong mo talaga si Lord. Pero ang Panginoon, I believe, He's just like a father, na ama, na kahit na magreklamo ka sa tatay, hindi ka niya itatakwil bilang isang anak. Kundi, mauunawaan niya yung iyong hinain. Pwede niyang sabihin sa'yo, ano ba naman yan anak, at ganyan. Pero deep inside Him, He understands. At gusto niya na ikaw ay ma-comfort. Kaya pa nga sabi ko dito, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Sabi ng Psalm 34. Tandaan mo natin, our brokenness in the Lord, hindi mo siya kawalan. Are you with me? Yung mga nasa harapan, naiintindihan niyo yung ating sinasabi ngayon? Na ang Panginoon, bakit ko po ito sinasabi? Para pag dumaranas yung tayo ng ganito, hindi ka
mas lalong madidepress kasi sinishare mo yan sa kapwa mo na yung kapwa mo naman, mas lalong magda-down sa'yo. Madidisappoint ka, gusto mo na maintindihan ko ng kapwa mo, yung tao naman, yung kapwa naman ang pinansyalan mo, sinasabihan ka lagi, magkaroon ka na ng panampalataya, mag-pray ka lang, maging masaya ka lang, hindi ka naiintindihan eh. Pero kung kay Lord mo yan sasabihin, kasi I believe marami sa inyo, yung maraming rants sa buhay, maraming gustong sabihin na kabigatan na hindi ma-express at hindi na siya makapagsabi sa kapwa na kasi may mga trust issues ka na. Pangalawa, hindi mo alam mo na hindi rin masusolusyonan ng tao yung problema mo kasi ikaw mismo hindi mo maintindihan. At that moment, kapatid, mga kabataan, you turn to the Lord and cry out to Him. And ask Him, just tell Him, hindi naman naisap eh, He just expressed to Him ano mang nararamdaman ng kanyang puso. And pangalawa ho, choose to redirect your thoughts. Di ba may ganun ka lang naiisip na ako ngayon, parang nito ko, ang dami naman ang isip ko ngayon. Ang dami kong naiisip, nalilito ko, mas lalo kong nabibigatan. Lord, anong gagawin ko? Si Asa po, tulad ng ginawa niya, pinili niya na i-redirect yung kanyang thoughts. From being negatibo sa kanyang nakikita, mula sa kanyang pagiging down na nararamdaman, pinili niyang isipin yung mga bagay na mag-aalis sa kanya doon, sa ganong klaseng kaisipan. Sabi niya po dyan, you kept my eyes from closing. I was too troubled to speak. I thought about the former days, the years of long ago. I remembered my songs in the night. Kaya sa panahon din po, mga kapatid, ayoko po magmukha mong preachy sa inyo na ito ang dapat niyong gawin. Pero tingnan mo natin yung ginawang halimbawa ni Asa. Na anong ginawa niya? Inalala niya kung ano mang nangyari sa kanya ng ginawa ng Panginoon. Sabi dito, to this I will appeal, the years when the Most High stretched out His right hand. Sabi niya mo dito, ang tip po sa atin, alalahanin mo yung mga panahon na si Lord ay binigyan ka ng mga pagpapala. Anong sabi? Instead of thinking about those things, why not, list down yung mga bagay na pinapasalamat mo. List down yung mga bagay. Sabi nga din sa akin nabasa, one practical thing, halimbawa ikaw po ay napupuno ng mga thoughts na negatibo, o nadidepress ka na dahil sa ganung kaisipan, susubukan mo daw magsulat ng mga bagay na ikapapasalamat mo. Huwag yung mga pangit na nararanasan mo, kundi list down all the positive things, all the happy things that happen to your life, kahit mula pa sa bata ka. Isipin mo, di ba naalala natin during the therapy ng inner child healing, ang isa sa mga tip doon, you remember the good days ng buhay mo. Remember what God has done for you. Remember yung mga good gifts God has given you. And lastly, magnify God to diminish your problems. Yung problema mo nandyan yan, hindi masama na meron ka nun. Hindi ka rin kamungian ni Lord na wala kang panampalataya, ayoko sa'yo, anong klaseng anak ka, wala ka palang faith, ang baba ng tingin mo sa akin, hindi ganun. He will acknowledge that, but God wants us to see Him na mas malaki kaysa anumang problema. Piliin mong isipin si Lord na mas malaki siya sa anumang pinagdaraanan mo ngayon. Kaya isang Kristiyano, madidepress ka ba? Yes, madidepress ka pa rin. Pero at the end of the day, pipiliin mong isipin na si Lord ay mas malaki kaysa sa aking pinagdaraanan. And the time will come that I will see how He will help me na makaalis sa ganitong klaseng sitwasyon. Kaya nga sabi niya mo dyan, your ways, God, are holy. Mas banal ang iyong daan, Lord, at mas dakila ito kaysa sa anumang daan ng anumang Diyos. Kaya ang ating po papapaalala, tingnan mo anong ginawa ni Lord. Tulad sa ginawa ng Panginoon sa tubig, nakita ng tubig mismo ang ginawa ng Panginoon sa tubig. Kung paano pinaalis ang mga Israelita at pinadaan sila doon sa tuyong lupa. Remember what God has done for you at mas lakihan mo ang pagtingin mo kay Lord. Kaya mga kapatid, as we continue in worshiping the Lord tonight, kung meron ka man ngayon any kind of mental health issues, hindi po ako eksperto, hindi po ako counselor, hindi ako psychologist, hindi rin po ako expert sa mga mental problems, hindi rin po ako isang taong comforter type na tao, hindi rin po.
Pero niniwala po ko, tulad ko ni Asa, we can just be honest in front of the Lord. Kaya mas sa kinanta natin kanina, just come to the altar of the Lord. At ngayong gabi po na ito, sa ating pagpapatuloy, i-declare lang po natin na Lord, anumang klaseng sitwasyon, mas malaki ka, Panginoon. Natulad po ng anumang klaseng bagyo, anumang klaseng punos ng buhay na meron ka, Lord, sa inyong kamay ako po'y ligtas. Let's continue to worship our Lord right now. Tayo po lahat ay tumayo. And sa oras po na ito, tayo po ay patuloy pong aawit sa Panginoon. At simulan mo natin tumuli by acknowledging again that Lord, Ikaw ang Panginoon na hindi mo nakukulang. Ate, pwede po bang you change your seat kung hindi mo makukontrol ang iyong sarili? Ikaw nakalaong seat. You've been talking and talking. Sayang po ang pagpunta natin dito. Kanina ko pa mo sinasabi sa inyo, if you have something, you speak to the Lord, huwag mong katabi natin. Para hindi masayang ang iyong pagpunta. Hindi sayang. Para sa gabi po ito, kung ikaw may mental issue ka ngayon, pwede mo sabihin sa amin yan, sasabihin lang ng tao sa'yo, mo ba naman yan, nag-i-inarte lang siya. Ang tao pwede magkaroon ng ganong response eh. I-invalidate kayo. Diba ho? Pinakaayon yung feeling ngayon yung ini-invalidate tayo. I myself, ayoko din namang na-invalidate ako. Pero sa oras po na ito, sa gabi po na ito, we will just come to the Lord at sasabihin sa Panginoon, ano mang laman ang puso natin ngayon at isip. Para ma-practice natin tulad ng ginawa ni Asa na isang salmista. Yung worship niya kay Lord, hindi worship lang na magsasabi lang siya ng magagandang bagay. Kundi kung ano din yung pinagdaanan niya, yung pagiging totoo niya sa kanyang sariling nararamdaman. Na inopen niya lang kay Lord. At yun isang bagay po na gusto natin mangyari sa gabi ito, na makatagpo po natin ang Panginoon sa ating pag-aawitan kay Lord sa gabi po ito. Awitan po natin muli ang Panginoon. Awitin natin po ang song na ito na nagsasabi mo ng Panginoon natin kailanman ay hindi po siya nagkukulang na Diyos. Tapat po ang Panginoon mo natin. Let's continue to be in the spirit of worship at mangusap po tayo mga kabataan habang umaawit po tayo patuloy kay Lord. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, you know our hearts, you know our mind. Nakikita mo, Lord, yung aming po mga pinagdaraanan. Nakikita mo, Panginoon, yung struggle ng mga kabataan na narito, Panginoon. That's why, Lord, we come to you, Panginoon. Personal mong katapuhin, Panginoon, ang bawat isa na narito sa gabi po ito, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Your holy presence, Panginoon, continue to speak to us, Ama. Let's declare to the Lord, Ikaw lamang, Panginoon, ang aking pag-asa. Ang Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw lamang ang pag-asa ko, tanging Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't Ikaw ang kasama, banal
noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, muli ko natin ideklara sa Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, di ka nagkulang.
Ibig mo ako noon pa man. Ibig mo ako noon pa man. Let's continue to worship Him. I-declare mo natin that in the Lord we are safe. Tayo palaging ligtas sa piling ng Panginoon. If you're feeling insecure right now, nakakaramdam ka ng kawalan ng kapayapaan, pagkatakot, panghawakan mo natin ang mga salitang ito. That we can find fortress in the Lord. You can find shelter in Him. That He is our strength. That we are forever safe in the Lord sa oras na ito. Let's continue to worship Him. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, Panginoon. Mangusap ka. Sa'kin ay man, bulong mo'y natatami. Pag-asa ikaw, sa iyong puso ko'y sa tulingan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, ang ngalan mo, kanlungan ko, kailan pa
As we sing our second to the last song, let's continue to declare that God is calling us to call upon His name and to keep our eyes above the waves. Ano mang alon ng buhay na meron ka ngayon, let's fix our eyes on the Lord. Hallelujah. You call me out upon the waters, the great unknowns, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. You call me out. You call me out upon the waters, your great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are your grace abounds. Your grace abounds in deepest waters.
oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Sa oras na ito, tayo magpatuloy sa Panginoon. Let's sing faithful. Hallelujah, Lord Jesus. This is our second to the last song. Alam ko po, it's getting late at night, but let's just continue to be in the presence of the Lord. We'll try to end by 9:30, mga kapatid. At this time, before we end, let's declare, Lord, you are faithful, O God. You've been so good to me, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Let us come and worship as we sing. I call you faithful, for the promises you kept, and every need you met. Lord, I'm so grateful. You are with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, you never let me go. You have been so good to me. Oh, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Let us sing once again. Hallelujah, I call you faithful. Let us worship the Lord. I call you faithful, for the promises you keep. Sige mga kabataan ng Panginoon, sabihin niyo sa Diyos. And let us express how grateful we are to our God. So grateful. You were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, you never let me go. You
us continue to remember the words of our Lord in our lives. Sabi niya kanina, diba? Let us remember the miracles that God made in our lives. And for this time, may this song, as we continue to sing this part of this song, naway alalahanin natin kung paano tayo pinagpala ng Panginoon sa bawat takbo na ating mga buhay. At sa bawat pagkakataon na ating mga buhay, there is someone who never let us go. Amen ba? Amen. Kaya sa pagkakataon, let us continue to declare, let us continue to think of how the Lord bless us at kung paano hindi tayo iniwan ng Panginoon as we continue in our journey sa pagkala tayo na tayo sa Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. We worship you. Come on, church, let us sing. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, you never let me go. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, you never let me go. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, you never let me go. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go, you never let me go.
Diyos, Lord, na tunay po na nakakakilala mo sa amin. Salamat, Lord, sa katapatan mo, Panginoon. You are indeed a faithful God, Lord. Sa bawat umaga, sa bawat gabing dumaraan, tapat kayo, Panginoon. Napakabuti mong Diyos, Lord. Panginoon, salamat po sa buhay po ng bawat isang kabataan na naririto, Lord. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Aming Ama, may limitasyon man kami sa oras, Lord, ng pagsamba sa inyo. But Lord, nawa ang puso namin, kahit kami, Lord, ay umalis sa lugar na ito, ay patuloy kami, Lord, na magnanais na awitan kayo, Panginoon. Patuloy kayong pag-anayan ng aming mga buhay. Salamat sa gabi ito, Panginoon, na kami pinanlahanan mo, na kayo ang Diyos na tapat. You are a faithful God, Lord. Kayo ang Diyos na tapat kahit sa gitna ng aming mga mental health issues, Lord. Kayo ang Diyos na mabuti sa kabila ng kawalan namin ng stability, Lord God. Sa kabila, Panginoon, ng aming hindi pagtitiwala sa inyo. Lord, despite, Lord, of our doubt in you, Panginoon, thank you, Lord, na hindi nagbabago ang pag-ibig mo sa amin. Salamat, Lord, sa kabutihan at katapatan mo, Panginoon. At Lord, sa inyong pag-ibig lamang kami kumakapit, Panginoon. Panginoon, hindi man mabibigyan ng sanlibutan ito ang kasagutan o solusyon sa aming mga pinagdaraanan. But we believe, Lord, tulad po ng psalm na aming nakita tonight, Lord, we know that it's still you, Lord, who is above any problems na meron kami. Kayo ang Diyos na mas dakila sa anumang kawalan namin ng pag-asa, sa aming kalungkutan, sa aming, Lord, depression. Panginoon, kayo ang Diyos na mas malaki, mas dakila sa lahat. At ang Diyos na sa umpisa pa lamang gumawa na ng mga himala para sa ikabubuti ng mga tao nagtitiwala sa inyo. And we hold on to the same promise, Lord, that you will be faithful, O God, Panginoon, hanggang sa dulo, hanggang sa pagtatapos ng aming buhay, aming Ama. Lord, thank you for tonight, for the refreshment of our souls. Salamat, Panginoon, sa panibagong kalakasan na binigay mo sa amin, sa panibagong pag-asa na meron kami. That, Lord, in you we have hope. We can always hope in you, Lord, sa kabila ng aming pong kawalan ng pag-asa. Panginoon, maraming salamat po sa pangungusap mo sa amin. Nawa, Lord, sa aming pag-alis sa lugar na to, hindi ito mawala, nakawi ng kaaway sa amin, but we will continue to be sensitive, Lord, of your Holy Spirit. Panginoon, saan man po kami pumunta. Lord, ingatan mo ang bawat isa sa aming pag-uwi. Panginoon, dalhin mo kami ng ligtas at maayos. Bigyan mo kami ng spirit of discipline sa lahat ng aming daraanan. Alaala namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na aming dinadala. We carry your name, Panginoon Jesucristo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik, Lord, ang lahat ng aming papuri, pagsambat mo sa salamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. I apologize po sa extension ng oras. It's already 9:32 po, but we want to go home po ng tahimik, maayos po, at go home directly po. Wala po na munang dadaan sa kung saan dahil medyo late po tayo ngayon. Meron po merenda sa inyong paglabas. Meron po merenda sa inyong paglabas. Pwede mo tayo mauna. Yung mga taga-drink po na ating mga kapatid taga-isla, you can pwede na po tayong tumayo at see you po sa ating po Sunday service. Joint service po tayo ngayong Sunday. So, sama-sama po tayo sa ating pagsamba sa darating na Sunday. Bukas po walang yung fellowship. See you po ng linggo ng umaga. Thank you po. God bless po sa inyo lahat. Thank you.